What's up mga press? So today, we're going to have a little CVT upgrade. So ito po yung stock natin na CVT. So medyo marumi na siya ng konti kasi 5,000 kilometers na yung mileage niya. So ito po yung mga components sa CVT natin, yung air filter, yung airbox, yung crankcase cover, at yung crankcase mismo. So dapat linisin natin yan ng maigi bago natin isalpak muli. So make sure to clean everything up kasi binaklas nyo na yan. So ito po yung stock CVT ng Aerox version 2. Ayan. Medyo marumi na siya kasi 5,000 na yung mileage. So I suggest every 5,000 po tayo maglinis ng ating CVT. Huwag na natin palampasin ng 10,000, 20,000 kasi medyo matrabaho na at medyo marumi na talaga. So ito po yung CVT na isasalpak ko po sa Aerox version 2 ko. Yung RS8 version 4.2 na Tarag seat version yung kulay pula. Tapos yung bula ko po is straight 11G from JVT. And then yung clutch spring ko ay mag-upgrade po ako ng 1,200 RPM. And ito po yung panlinis natin, RS8 CVT Cleaner. So isang botelya lang po yung ginamit ko. So, ito po siya, ang kanyang stock na andar ng ating Aerox version 2 mga boss. So, ayan, medyo may pagpag-konti yung belt kasi sa RPM ng Aerox hindi consistent. Ayan. So, need pa natin i-tune ng maayos. Pero bago yon, linisin muna natin yung CVT natin at tanggalin na natin yung components para makapaglinis tayo ng mabuti. So, I suggest you have to use power tools para mas dali nyong makuha yung mga components, yung drive face, yung pulley sa crankcase ng ating mga motor. So, mas maganda talaga pag may power tools tayong makuha at magamit sa pagtanggal nito. So, ayan, nakuha na po yung pulley niya at drive face. Next is yung torque drive naman. So, napakadali kapag ikaw may power tools. Very easy. You can do it yourself kahit hindi ka expert sa ganitong mga bagay. So, ito po yung pulley ng Aerox version 2 ko. Ayan. So, as you can see, ito po yung bushing niya, yung color. Tapos, yun po yung travel ng belt. So, hindi siya nakasagad. So, hindi pa natin nakikita talaga yung true potential ng ating Yamaha Aerox kasi hindi pa nakasagad yung belt sa itaas. So yung goal natin is sasagad talaga yung belt. Ito naman yung sa rollers at mga rampa ng stock. Ayan. So ito naman yung clutch bell. So as you can see, yung stock clutch bell natin is wala po siyang mga groove compared sa mga racing clutch bell na may mga groove. So dyan po magtitipon yung mga alikabok sa loob ng clutch bell, kaya linisin natin. So ayan, tinatanggal naman natin yung components ng ating clutch assembly. Ayan, napakadali lang talaga pag may power tools kayo at kompleto po yung mga socket. So ito po yung clutch assembly. It composes with the clutch carrier at yung clutch mismo. So ayan, need natin linisin yan kasi medyo makintab na yung clutch natin, so need natin yang linisin para mas maganda yung hawak niya sa clutch bell. Ito naman yung drive face. So as you can see, napakalayo pa ng travel ng belt sa pinaka outer diameter. So hindi pa talaga natin na-achieve yung true power ng ating Aerox version 2. Actually sa stock Aerox version 2, ang top speed ko po sa stock is 115. Pero matagal talaga ma-achieve yung 115 sa stock na CVT natin. So, palitan natin siya ng clutch spring para mas malakas yung arangkada. 1-2 po yung naisip kong bilhin at subukan. So, ito yung bossing ko. Shoutout pala kay Boss JR Isu sa aking one and only truly qualified mechanic sa Aerox version 2 natin. Siya po yung nagme-maintain at gumagawa ng ating motor for this video. So, tinatanggal niya yung mga springs. So, mas maganda talaga pag meron po kayong
tools na pangtanggal ng mga spring, but you can use other tools to do so. So ito po yung RS8 CVT cleaner natin. So ayan, malakas po talaga siyang magbuga. Ayan, natatanggal talaga automatically yung mga alikabok at dumi sa CVT natin. Tingnan nyo naman yung mga maitim-itim dyan. Napakadali lang talaga niyang tanggalin gamit ang RS8 CVT. Pero ang downside nito, ang dali niyang maubos kasi malakas talaga yung buga niya eh. Hindi mo talaga makokontrol yung buga niya. Madali lang talaga siyang maubos. Parang isang isang motor lang talaga. Wala nang pang ibang gamit. Kaya need namin bumili ng gasolina para ilinis sa ibang parts sa CVT. Kasi medyo mahal kasi ito eh. Nasa 100. So kung gusto mong gamitin talaga to sa lahat ng components para paglinis, need mo at least ng 3 yata, 2 or 3 para maglinis. So hindi naman gaano marumi yung CVT ko, pero naubos ko talaga yung isang can ng RS8 CVT cleaner. Ayan. So sobrang linis talaga. Nakakalinis talaga siya. So ayan. So, we're using gasoline para sa paglinis ng ibang parts. Effective talaga yung gasoline, natatanggal talaga yung rumi. So, ito na yung clutch ng Aerox natin. So, as you can see, hindi na siya makinis. Nilinis na ni Boss JR yung ating clutch. So, mas makapit na ito siya sa ating clutch bell. So, ito kasing clutch bell, ito yung umiikot ng ating gulong. Ito yung hinahawakan ng clutch para tumuli ng ating motor. Kaya dapat linisin din natin yung clutch bell natin para matanggal yung mga alikabok para walang dragging na mangyayari. So ayan, napakalinis talaga. Effective talaga yung RS8 CVT cleaner. So I recommend it sa mga gustong maglinis ng kanilang mga CVT. Ayan, so yung clutch carrier natin, dapat i-regrease natin bago natin i-install ang ating clutch lining. So ayan po. So ilagay na natin yung mga clutch spring na JVT 1200 RPM. Ano ba ang function ng clutch spring? Ito po ang nagde-determine kung kailan mag-i-engage yung clutch sa clutch bell. So kung mas mataas yung RPM, ibig sabihin mas malakas yung arangkada ng ating motor. Compared sa stock na 800 RPM lang, yung 1-2, magkikreate talaga ng diferensya. Mararamdaman mo talaga yung diferensya ng motor mo in terms of acceleration. Makikita natin yan maya't maya sa video na ito. So ito po yung clutch assembly. Tapos na, napakalinis na, napakaganda na ng ating clutch assembly. And now, we're going to clean the torque drive. So yung torque drive natin, stock lang po. Hindi ko po gagalawin muna yan kasi pang daily po yung motor ko. Medyo may rides din pero hindi naman gaano kawas-was. So ayan po, re-grease po natin yung ating mga, lagyan po natin ng mga grasa ang ating mga sigunyal at mga lagayan ng ating torque drive at pulley para mas maganda yung kanilang pag-ikot. Ito po yung ating bola, straight 11 grams po yung nilagay ko para may arangkada. Napakaganda, tingnan natin. Yon. Ayan ang ating RS8 pulley at ang ating RS8 drive face. Ito na po yung torque drive na i-install natin. Ayan. Pack ganun. Yung belt nga pala natin is all stock lang. B65 yung belt natin. Pero may plano po akong bilhan ng 2DP na belt from NMAX version 1. So, we'll see about that kung ano yung pagkakaiba. So, ayan, ikakabit na natin yung ating RS8 Tarag seat drive face made in Taiwan. Actually, marami namang brands dyan na maganda na CVT. Ito lang RS8 yung napili ko kasi ito yung ginagamit ng tropa ko dito sa aming lugar. So, tested and proven na talaga. So, gusto ko rin siyang subukan para ma-test ko talaga yung kanyang difference sa stock na. So ayan, hinihigpitan na ni Boss JR yung mga bolts. So malapit na po tayo makapag-test drive sa ating Aerox version 2 na may bagong pulley set. So ayan po yung
idle ng ating RS8. So medyo may pagpag pa rin katulad ng stock andar kanina. So okay lang. So testing natin yung kanyang sagad ng belt. Kung sasagad ba. So ayan. So medyo hindi pa sumagad yung ating belt. So I guess we need to adjust something about the washers at medyo siguro sa belt na rin. Need more tuning pa.